Sa pagkakataong ito ay makakausap natin sa telepono si House Committee on Justice member Representative Terry Ridon hinggil sa inihaing reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa ilang miyembro ng Kamara at iba pang opisyal. Magandang hapon po, si Angelique Lazo po ito ng Sentro Balita ng PTV, Congressman. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Opo, kanina umaga ho ay nagsampa na ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Attorney Carpio laban nga sa ilang kongresista pati po mga opisyales ng BSP at AMLAC dahil umano sa paglabag at paglalabas po ng ilang transaksyon na nilalaman ng kanilang bank accounts. Ito po umano ay labag sa batas. Ano po ang reaksyon natin dito? Well, una sa lahat, pag-aralan ho nila ulit yung complaint kasi pagka ganyan na yung pagkakagawa ng complaint nila, basically parang ina-admit ho nila na talaga hong 6.77 billion. Yung pong dumaan, pumasok sa kanila pong mga bank accounts. No? Yun po yung una. At pangalawa, sa totoo lang ho, mayroong absolutong kapangyarihan ang impeachment proceedings na magkaroon po ng sabpina laban ho sa mga opisina katulad po ng AMLC, BIR, SEC at iba pa. No? Kasi hindi po pwedeng hadlangan yung pananagutan on the basis lang po ng sinasabi ho nilang confidentiality. Kasi yung confidentiality ho, dyan sa AMLC, ay mas para ho doon pigilan yung mga taong gobyerno para ikanta doon sa may-ari ng mga bank account. Yung pong kanila pong ginagawang investigasyon. Hindi po ito inilagay dyan para pigilan yung pong mga opisina na gawin po yung tama. Ibig sabihin, alamin kung talaga nga ba merong mga suspicious transactions at covered transactions, ito pong mga depositors, katulad po ng mag-asawang Duterte Carpio. Okay, nabanggit nyo nga po, no, at lumabas din nga po sa pagdinig yung 6.7 billion pesos na pinaghihinalaan or suspicious transactions na inilatag po ng AMLAC sa Committee on Justice. Ngayon, ang sabi ng defense team ng Vice Presidente, lumobo lang daw po ito kasi prisinta ng AMLAC yung pong pinagsama-samang withdrawals at deposits sa loob po ng 18 taon. Ano po ang reaksyon ninyo dito? At pwede po bang ituring itong illegal gotten wealth? Alam po hindi yung totoo, no? Kasi marami yung mga numero eh. Yung 6.7, yan po yung total transactions. Tama po sila. Pero ang kailangan din na lang ipaliwanag, yung po 4.4 billion ng inflows. Ito po yung mga pera na pumasok ho sa kanila pong mga accounts. At pupunta ho tayo dun sa batayang tanong. Ang batayang tanong, paano nagkaroon ng 4.4 billion kung ang trabaho lang po ng mag-asawang Duterte Carpio ay mga abogado, public official, at nagmamay-ari ng mga naluluging mga negosyo. So, even on that measure lang ho, on inflows, para mahirap hong patunayan yan, even across 21 years. No? Okay, pagdating naman po dun sa SALN, dahil meron din pong nag-raise ng tanong dito na hindi dapat daw silipin ng SALN, bakit po mahalagang mabusisi ang SALN ni Vice President Sara Duterte para mapatunayan kung talaga nga bang nag-commit siya ng impeachable offense? Well, mahalaga po yan kasi yung pong SALN violations, yung pong unexplained wealth, no? Kasama ho yan doon sa mga impeachable offense ng katulad po ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. No? So, pagka ho na ipakita natin halimbawa na ang dineclare lang po ng pangalang Pangulo ay 88.5 million sa kanya pong total 2024 SALN at ibabangga ho natin ito doon sa 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows at 1.5 billion in outflows, parang sobrang layo nito pong idineklarang yaman kumpara doon sa mga pera na pumasok, lumabas at natira sa kanila pong mga bank accounts. Okay. Ayon naman po sa kampo ng BICE, handa po silang patunayan sa impeachment court na tugma ang SALN ni VP Sara at wala po raw itong irregularidad. Ano po ang tingin ninyo dito? Ibig po bang sabihin na yung pong trial lilipat na sa Senate if ever po, no? Nahaharap po ang BICE at hindi na po sa pagdinig sa Kongreso? Bahala po ang pangalang Pangulo kung saan ho nila gustong magkaroon po ng paghaharap, no, diyan po sa usapin po na ito. Pero ito pong darating po Miyerkules po kasi ay meron pa rin po siyang pagkakataon na makapagbigay, no, ng kanya pong depensa, mga ebidensya doon sa lahat po ng mga paratang. Pero kung hindi man siya magpapakita,
edi sa Senate impeachment trial na lang po siguro. Yun po nga magiging lunsaran ng kanya pong depensa. So ito nga po, no, paulit-ulit na siya sinasummon ng Justice Committee tuwing meron pong pagdinig and hindi nga po siya nagpapakita. Ito nga, does this mean that she is waiving her right to due process or waiving this particular step, this process? At maaari na pong lumapit sila muli sa Supreme Court tulad po ng nakalipas na taon? Tama bahala ko siya kung ano ho yung kanilang legal strategy dyan po sa bagay na yan. Pero kailangan natin i-note, hanggang sa araw po na ito, wala pong TRO no, na inilabas ang atin pong Korte Suprema. Wala din pong TRO, linabas yung pong RTC, laban po doon sa mga disclosure no, ng income tax returns po ng mag-asawang Duterte Carpio. So, tingin ko po, tuloy-tuloy lang po ito hanggang sa pinakadulo. Sa mga naipakita na pong mga ebidensya sa pagdinig ng Committee on Justice simula po ng nakalipas na linggo, are you at liberty to say or to tell us kung ano po yung pinakamalakas na ebidensyang naipresenta? Alam po ninyo, pinakamalakas po talaga yung pong nakaraang pagdinig, no? Kung saan nailahad po sa bayan, yung pong 6.7 billion in total transactions sa mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in inflows, 1.5 billion in outflows, at I think 2.8 billion ay natitira sa kanila pong sistema, no, sa kanila pong mga bangko. So yan po yung tingin ko nakagimbal no, sa atin pong mga kababayan, at tingin ko yan po yung pinakamalakas po na batayan. Unexplained wealth rising to a level of betrayal of public trust. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyo pong panahon, House Committee on Justice Member Representative Terry Ridon. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po.